Oy, magandang araw po sa ating mga kababayan na nako malabo palang makauwi sa Pilipinas ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit na maaprobahan po itong motion na interim release para po sa dating Pangulo. Kasi ang binabanggit ho ngayon ng Malacanang ay malabo ho kasi ang requirement po ng interim release ay kinakailangan pumayag po ang Pilipinas na makipag-cooperate dyan po sa ICC. Pero ang sabi po ni PCO Undersecretary Claire Castro na malabo po ito dahil sa hindi raw po makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. So yun po. Kasi may mga naging pahayag ito pong spokesperson ng ICC na si Dr. Fadi El Abdallah na kung saan ang dapat daw ho ang Pilipinas ay kinakailangan na mamit po yung ilang technical requirements para po sa mga judges na aprobahan ito hong potential interim release ng dating Pangulo. Pero sabi po ng Malacanang at sabi ho ni Yusek Castro, nako, kapag inaprobahan yan at pumayag ang Pilipinas na mabigyan ho ng interim release ito pong si Duterte, baka mag-backfire din sa kanila kasi ang sabi po ni Yusek Castro ay isa raw po dahil sa kapag nakipag-cooperate ang Pilipinas at so magkakaroon po ng lehitimong jurisdiction ang ICC at maaring pati halimbawa magkaroon po na i-freeze yung account o asset ng mga Duterte kapag ganito ho nangyari. Mas delikado raw po ang kasasapitan ng pamilya Duterte. So pakinggan natin ito pong si Yusek Castro sa kanyang paliwanag at pahiwatig na hindi po papayag ang Pilipinas na makipag-cooperate at kahit na aprubahan itong interim release ni dating Pangulong Duterte. For granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Which means it's a sword that cuts both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Okay, so yun po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. So malabo ho mga kababayan kasi isa nga po sa requirements kung talagang aprobahan po ng ICC ito hong motion para po sa interim release ni dating Pangulong Duterte ay kinakailangan pumayag ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Pero sabi ho ni Yusek Claire Castro, malabo po yan. So malabo pa ho sa sabaw ng pusit ang binabanggit. At lumilitaw ho na wala pong aasahan ang pamilya Duterte dito po sa Malacanang o sa gobyerno ng Pilipinas. Bagamat 'di ba, ito'y sinasabi na hindi makikipag-cooperate, ito ay taliwas sa naunang findings
ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos, na kung saan ay lumitaw na talagang nakipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC para mabilis na maaresto at mabilis din na mapadala, no, sa ICC sa The Hague, Netherlands, ito pong dating Pangulo. Sabi nga ho ng komite diyan po sa Senado na napaka-imposible na bigla-bigla na lang na dadalhin sa The Hague ito pong si dating Pangulo, kasi lumilitaw ho na bago maganap yung pag-aresto noong Marso 11, meron nang nangyaring pagmamanman, di ba? Dati dito po kay dating Pangulong Duterte, at ang sinasabi nga ng Senate Committee on Foreign Relations ay ito sa pangunguna ni National Security Advisor Eduardo Año, na ito pong si Año ay dating miyembro ng gabinete ng Duterte administration. Siya po ay naging di ba, DILG secretary. Kaya ngayon may mga sinasabi, naku, parang naghudas nagkanulo. Yun ang kanyang naging perception po dito po kay Secretary Año. Pero dito ho, mga kababayan, ay sabi nga ng komite sa Senado, maliwanag na talaga nakipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya lang yan po ay base sa sa Senate Committee, pero hindi po ito lantad at palihim kung totoo man nung itong sinasabi ng komite ni Senator Amy Marcos. Pero meron pa hong pwedeng gawin ho ang kampo po ng dating Pangulo. Halimbawa ay kasi ang sinasabi po ng abogado, di ba, yung Israeli-British na si Kaufman ay isa po sa unang-una na ilalatag po ng kanilang argumento ay yung kawalan ng due process ng dating Pangulo nang siya po ay arestuhin at mabilis na dalhin dyan po sa ICC. Sabi nga ho ng abogado ay yan po ang gagawin nilang basihan para mapawalang bisa at maibasura ang nasabing kaso. Siguro maaaring maidagdag din ho ng abogado ng dating Pangulo itong initial o preliminary findings ng Senado, yung komite ho ni Senator Amy Marcos, na kung saan talagang marami po yung mga paglabag sa karapatang-pantao ng dating Pangulo, at bukod ho dyan ay ang sinasabi, wala naman talagang obligasyon na isuko, hulihin at isuko ito pong si dating Pangulong Duterte. Kaya lang lumilitaw ho, ang nakikita ho dyan ay talagang nagkaroon po ng gantihan, political vendetta. Kasi 'di ba, nagkaroon po ng maasim na relasyon ang pamilya Duterte at yung pamilya ni Pangulong Marcos Jr. Kaya maring ito nga ho ang naging ganti dito po sa dating Pangulo. So abangan ho natin kung ano pa yung mga pwedeng argumento ng mga abogado ng dating Pangulo, at kasi dito ang sinasabi ho, mga kababayan, ay isa po sa mga requirement para maaprubahan ito hong posibleng interim release sa dating Pangulo ay kailangan pumayag po ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC, na ayon naman ho kay PCO Undersecretary Castro, hindi po ito gagawin ng gobyerno ng Pilipinas. So yun po. So hanap po at mag-aabang ho tayo kung ano pa yung mga strategy ng abogado ng dating Pangulo, at kung hindi ito pwede yung interim release, siguro nga talagang ibuhos muna sa unang bugso ito hong layunin na yung kawalan ho ng due process para po sa dating Pangulo, at agad ho siyang ipinatapon dyan po sa The Hague, Netherlands. So yun po, at sa ngayon, yun na lang ho muna ang pwede na gawin, at siguro abangan din ho natin kung makaka-apekto at kung maglalabas din ng desisyon ng Korte Suprema, di ba, yung sa Rito Habeas Corpus, kung saan ay inuobliga na dalhin ang dating Pangulo sa Korte, pero siya po'y nasa jurisdiction na ng ICC. So abangan ho natin, mga kababayan. So suma total, wala pong aasahang tulong ang pamilya Duterte dito po sa Malacanang, gobyerno ng Pilipinas, at yung mapabalik ho siya dito po sa ating bansa. So marami pa hong pwede
na gawin. Abangan na lang ho natin at alam naman natin na napakatatalino ng mga abogado ng dating Pangulo at maaring sila po'y makaisip kung ano pang mga estratehiya or kung magdedesisyon at aaprubahan naman ng mga maestrado ito hong kawalan ng due process sa dating Pangulo kaya't pwedeng ibasura ang nasabing kaso. So yan po ang ilan po sa mga opsyon na may kinalaman sa kaso ng dating Pangulo. So yun po ang ating vlog muna, yung issue. So walang aasahan ang pamilya Duterte sa Malacanang para po sa interim release ng dating Pangulo. O yun, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe i-like po at i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para kayo po ay laging updated dito po sa ating mga balitaan, pagtalakay sa mga mainit na issue, lalo na yung may kinalaman sa katayuan ni dating Pangulong Duterte, yung issue rin po kay BP Sara Duterte at iba pang mga usapin sa larangan ng politika sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito po muli si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.